tayong mahiya, mga kapatid, na ikaw ay Kristiyano. Huwag po tayong mahiya na i-share po natin ang salita ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay mahiya, ikakahiya ka din ng ating Panginoon sa Kanyang Ama. The last conditional statement is a promise of God's faithfulness. That even when we are unfaithful to Him, He is still faithful to you. Amen po ba? Yun lang ang difference dito eh. Diba? Sa text natin, this is only the difference here. If we are not faithful, He remains faithful. Now clearly, faithless doesn't mean having no faith. Amen? But it refers to being unfaithful, to lacking trustworthiness in our faith, even though we are still believe. Hello? Naniniwala nga tayo na mayroong Diyos. The God is faithful. God is good. But, it reflects, ano naman ang nire-reflect niya sa buhay mo? You failed. No? Faithless refers to lapses in our commitment, where our actions fail to reflect our commitment to God. Sinasabi natin that God is faithful, pero kung tinitingnan mo natin yung buhay mo, pero kung yung buhay mo, hindi naman nakikita na ang Diyos ay faithful sa iyo, anong mangyayari? Huh? That is the kind of, yung sinasabi dito mga kapatid, yung faithless dito, no? Doesn't mean having no faith. But when our commitment, where our actions fail to reflect the faithfulness of God in our lives, then you are the one called faithless. Amen? The premise here is that our continuing in the faith does not depend on our faithfulness, but on God's faithfulness. Amen. Hello? Amen. When Paul says that Jesus cannot disown himself, he's referring to the fact that Jesus cannot help but be faithful because it's his very nature to be faithful. Nature ng ating Panginoon yan. Kung yung tao, nature niya na siya ay faithful, He remain faithful whatever it takes. So God's faithfulness in our lives does not rely on our performance, but it relies on His faithful nature. So even when we stumble and fall, He remains faithful. Amen. Because that's the kind of person God is. Now, these four conditional statements are designed to motivate us to persevere. So our final insight, if we want to live a life that's built to life, giving up. Don't give up no matter what. Amen. Now, nag-amen. Don't give up no matter what. Amen. The person who disowned Jesus is the person who gives up. Meron po yung sinasabi nila na it's better to press on risking failure than to give up. And one thing more, giving up is never a choice. Yes. Right. Giving up is never a choice. That's your wants. That's your like. Completing the faith does require our endurance, but our endurance relies on God's faithfulness, not on our own.
So do you want to live a life that built to last? Amen. Then let's live with these 4 insights I give you. Find your strength to God's resources. Willing to pay the price. Center your life or focus your life to God. And don't give up no matter what. Sabi ko nga kanina, marami po yung mga Kristiyanong nagbabackslide dahil hindi nila nakayanang i-overcome ang mga negatibong pangyayari sa kanilang mga buhay. Yung mga problema, yung mga karamdaman, yung mga sakit na nararamdaman, sakit ng damdamin dahil sa ginawa ni sister, ni brother. Sad to say, sayang po naman yung mga araw na siya'y naglingkod sa ating Panginoon. That in just one fail, in one problem, no? One trial na hindi niya nakayanan, then, how about yung mga times na nangyari? Kung andito po tayo, mga kapatid, and you want to give up, paano na po yung mga pangyayari, yung mga kabutihan na ginawa ng ating Panginoon noon? Are you not considering them? Are we not thinking of those times that God did miracle? God do something great in your life, in this church, and just only a one problem na parang hindi po natin kayang solusyonan, at doon po tayo mag-stop. Let's consider those things, those miracles na ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron po, sorry if I will use the Facebook, I don't know kung sino na po yung nag-post sa atin noon. Ang paglilingkod sa ating Diyos ay hindi patagalan, kundi patibayan. Amen? Kundi patibayan ng loob sa ating Panginoon. Matirang matibay. No? Matirang matibay. Pero anong gagawin po natin, mga kapatid? Kailangan po natin lumaban. Kahit anong mangyari, mga kapatid. Kayanin po natin lumaban. Because God will able to help each one of us. Ay, ito mga kakapsat. Ang pakikipaglaban po natin dito sa balat ng lupa bilang isang Kristiyano ay pakikipaglaban din ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Dahil kung gusto kang pabayaan, kung gusto ng Diyos na tayo ay pabayaan, then, noon pa sana, mga kapatid, pinabayaan ka na ng Diyos. Noon pa sana, pinabayaan ka na ng Diyos. Noon pa sana, pinabayaan ng Diyos itong iglesia na ito, mga kapatid. Pero hindi. Di ba? Hindi. Kung kaya niya tayong pabayaan, mga kapatid, noon pa sana pinabayaan na tayo ng ating Panginoon. Pero hindi. Dahil hindi kaya ng Diyos na tayo, makaanak niya, ay papabayaan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Tulungan po natin ang ating mga sarili. Tulungan po natin ang ating mga sarili na lumaban. And let's get our power, our strength to God. Ay, ito yung nakakapsad. Ang key lamang dito, mga kapatid, kung ginagawa po natin ang lahat ng ating pong makakaya para sa ating Panginoon, para solusyonan ang isang problema. Kung gawin natin ang lahat para harapin ang problema, then, if we do everything, all the best that we can, then, it's the time that God will also do the rest. Ay, doon nga kakabsat. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos. 24 hours! Nagising ang ating Diyos, kaya there's no single na pangyayari, mga kapatid, na hindi nakikita ng ating Panginoon. Nakikita lahat ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid.
Amen? Let's wait. Let's wait, mga kapatid, yung time, dahil kung ang Diyos na ang mag-work, mga kapatid, sa problema mo, sa anumang pangyayari sa buhay mo, negatibong pangyayari sa buhay mo, if you keep on praying, keep on trusting to our living God, then the time na gusto ng Panginoon ng mag-work, no? Ipakita ng Diyos yung solusyon ng problema mo o sasagutan ng yung panalangin din, you will be amazed naman eh. Diba? You will be amazed naman. Kung time na talaga ng Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan to solve your problem, then you will be amazed sa gagawin ng ating Panginoon. Kaya, let's keep on trusting, let's keep on believing that everything will turn to good. Madaydayaw niya po Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, yun, yung encouragement ni Apostle Paul sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Shall we all rise?